Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pauwi na ng Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves matapos siyang isakay sa military plane ng Philippine Air Force. 2 taon matapos masangkot sa umunoy pamamaslang kay Governor Ruel Digamo at siyam na iba pa. Si Margot Gonzales magbabalita. Nakaposas ang mga kamay at mga paa. Yan ang kalagayan ni dating Congressman Arnie Teves Jr. habang dinadala sa eroplano na magdadala sa kanya pabalik ng Pilipinas mula sa bansang Timor-Leste. Isinagay ito sa eroplano ng Philippine Air Force at bago mag-alas 3 ng hapon kanina ay nakalipad na ang eroplano. Si Teves ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng murder, frustrated at attempted murder kasunod ng pagpatay kay dating Governor Ruel Digamo at sa siyam na iba pa noong March 4, 2023. Siya ang tinuturong utak o mastermind sa pagpatay. Ang kanyang repatriation ngayon sa bansa ay bunsod na rin ang deportation order ng Timor-Leste government dahil sa pagiging banta umano nito sa kanilang national security. He's already in Philippine custody, in the custody of our government. And we'll bring him home so that he can face the charges. Iuwi natin siya para harapin niya lahat ng mga paratang sa kanya na nauukol sa pagpatay kay Governor Ruel Digamo at sa 12 pang tao na pinatay noong Marso 2023. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na ito na. Posible na mamayang gabi na ang lapag ng military plane sa Villamor Air Base at agad daw nadadalihin si Teves sa isang detention center. Maraming inihandang DOJ na maaring paglagyan kay Teves, kabilang ng NBI detention facility. Asahan na rin daw na may haharap na ito sa korte para sa kanyang arraignment. I-arraignment siya. Siyempre, health check, piano meaning fingerprints and biometrics. Tapos ibubuk siya. Yun na yun. Tapos he'll be brought to court para ma-arraign siya. And so he can face his accusers and face the prosecution. Base naman sa mensahe ni DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, hindi papayagan ng media coverage sa Villamor Air Base kung saan ilalapag ang eroplano para hindi madelay ang paglilipat kay Teves sa detention facility. Samantala, naniniwala naman si Attorney Ferdinand Topacio na hindi dapat na ipa-deport si Teves, lalo na't hindi naman pinabura ng korte ng Timor-Leste ang extradition request at kinatigan pa ang habeas corpus petition ni Teves. Sa kautusan ng korte, dapat may harap si Teves sa loob ng 48 oras upang magbigay ng paliwanag ang mga otoridad kung bakit siya inaresto. Ito ay magiging moot and academic. Ngayon pong siya ay ilalabas na ng Timor-Leste at ibabalik na po sa Pilipinas. Pakiusap daw ng mga abogado ni Teves na mabigyan sila ng impormasyon kung saan dadalhin ng kanilang kliyente. Sabi ni Topacio, gagawin nila ang lahat ng legal na paraan upang matiyak na hindi malalabag ang mga karapatan ng dating kongresista. We will avail of all legal avenues that are available to us in order to protect the rights and interests of our client. Nananalig po kami na wala po siyang kasalanan. Ito naman ang nasabi ni Topacio sa pahayag na security threat ang pananatili ni Teves sa bansang Timor-Leste. Ang sa akin lang po noon naman pong buong time na nandoon si Congressman Teves, wala naman pong nangyaring masama. Sa Timor-Leste, wala namang ginawang krimen si Congressman Teves. Samantala, si Mrs. Janice Digamo, ang byuda ni Ruel Digamo, nagpaabot naman ng pasasalamat sa pamahalaan ng Timor-Leste sa pagpapadeport kay Teves. Umaasa siyang sa pagbabalik nito sa Pilipinas ay makakamitan nila ang matagal nang hinihintay na hustisya. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal Margot Gonzales, SMNI News.